Pinunasan ko ang namamawis na mga kamay gamit ang panyong dala ko. At nagdasal na sa kung ano-anong santo na maisip ko. Paano ba naman ako hindi kakabahan? Kung yung mga kasabayan kong in-interview ay palyado. Halata ang lungkot at panghihinayang sa mga mukha nila. Paglabas ng opisina ng HR. Lahat sila ay may experience, samantalang ako ay wala. Kung sila ngang marami ng pinagdaanan na trabaho, na-reject pa, ano na lang kaya ako? Miss Irene Corpus? Tawag sa akin ng empleyado paglabas ng isa sa mga in-interview. Ako po, agad kong sagot at tumayo. Pasok na po kayo. Anito kaya nagmamadali akong pumasok. Kung tutuusin na hindi naman sana ako mag-a-apply ng trabaho dito. Kung hindi lang ako pinilit ni Hazel, yung best friend kong hindi yata mabubuhay nang hindi ako kasama. Medyo may katagalan na siya sa trabaho at maganda raw ang pamamalakad at maraming benefits para sa mga empleyado. At kapag daw dito ka nagtrabaho, sisipagin ka talaga. Dahil palagi mong makikita ang CEO na mas yummy pa raw sa mga lalaking nakilala niya. Inilibot ko ang paningin sa apat na sulok ng opisina hanggang sa tumigil kay Mr. Miguel. Nasamid ako sa sariling laway nang makitang pinasadahan niya ng tingin ng katawan ko. Blanko ang ekspresyon ng mukha niya habang ginagawa yon. Kaya hindi ko alam kung nasisiyahan ba siya sa nakikita niya o hindi. Para malaman ko sana kung ano bang klaseng paghatol ang ibibigay ko sa kanya. Manyak o poging manyak? Ngayong nakita ko na ng harapan ang CEO, ay nakakalaglag pala ng laway dahil sa kagwapuhan. Tama nga ang sinabi ni Hazel. At saka, bakit nga ba siya ang nag-i-interview? Nasaan ang HR? Ganoon ba ka-espesyal ang posisyon na to? Maupo ka, Miss Corpus. Malamig ang boses niya na nagpapadagdag lang sa nerbiyos ko. Saan po? Sa upuan o sa hita nyo? Biro kong tanong para mabawasan ang kaba ko. Bahagya siyang natawa at umiling sa sinabi ko. Kaya ganun na lang ang paghinga ko ng maluwag. Kinagat niya ang pang-ibabang labi bago muling nagsalita na para bang nakuha ko ang interest niya. You're already 28 pero wala ka pang experience sa trabaho? Paunang tanong niya habang nakataas ang kaliwang kilay. Hindi po kasi ako pinapayagan ng parents ko. Mas gusto nilang mag-manage na lang ako ng business namin. Sagot ko naman. Bakit mo naisipang pumasok dito? Tanong muli nito. Pinilit po ako ng kaibigan ko. Dito po kasi siya nagtatrabaho. Pagsasabi ko ng totoo. Magsisinungaling pa nga sana ako at magsasabi ng kung ano-ano. Para mapaniwala siyang gusto ko talagang pumasok dito. Pero dahil sa tingin niyang nakakanginig ng tuhod, nasabi ko tuloy ang totoo. Were you not informed kung anong klaseng trabaho ang ina-applyan mo? Gumuhit ang nakakalokong ngisi sa labi niya. Napalunok ako ng mariin dahil mukhang mapapasubo yata ako nang hindi ko alam ang isusubo. Sabi kasi ni Hazel ay naghahanap daw sila ng sekretary. Pero bakit sa paraan ng tingin ng lalaking to ay iba? Actually, qualified ka kesa sa mga nauna. Pwedeng-pwede kitang ipasok agad kung gugustuhin mo. Prenti siyang sumandal sa kanyang swivel chair at pinagsalikop ang mga daliri. Nanliit ang mga mata ko at pilit binasa ang tumatakbo sa isip ng lalaki. Sabi ng kaibigan ko naghahanap daw po kayo ng sekretary. Kung okay po sa inyong ipasok ako, I'll do it and I'll try my best. Nakangiti at porsigidong tugon ko. Okay, eto ang kontrata. Kapag pinirmahan mo yan, pwede na rin tayo magsimula mamaya. Ayos lang kung may experience ka o wala, pero mas mabuting wala para ako ang una. Napakunot ang noo ko dahil para sa akin na iba ang ibig niyang sabihin. At saka eto na yun. Tapos na ang interview. Ganito ba dapat talaga yun? Parang nag-usap lang kami tungkol sa kapirasong cake. Binigay niya ang medyo makapal na papeles na tinutukoy niyang kontrata. Una pa lang ay nagtaka na ako dahil hindi naman dapat ganito kakapal ang kontrata. Binasa ko isa-isa ang laman ng papel dahil may kutob akong hindi maganda. Para hindi ka abutin ng 1 oras sa pagbabasa niyan, ipapaliwanag ko na lang sa mas mabilis na paraan. Tuwing umaga, papasok ka bilang sekretary ko. At tuwing gabi,
required kang painitin ng gabi ko. May kaukulang parusa kapag lumabag ka sa rules ko. At tuwing kailangan ko yung katawan mo, kailangan mong punan ng pangangailangan ko. Nalaglag ang pangako at literal na huminto ang mundo ko. Kaya naman pala ganun na lang ang panghihinayang ng mga babaeng na interview kanina. Kakaiba naman pala ang trabahong inaalok niya. Iba ang sahod mo sa pagiging sekretary ko at iba rin ang sahod mo sa pagpapaligaya sa akin. Nakangiting aniya na para bang ang dali-dali lang ng trabahong ipapagawa niya. Nang makabawi na ako mula sa pagkagulat, ay mabilis akong tumayo at agad ko siyang sinampal. Gagawin mo akong parausan? May sayad ba ang ulo mo? Ni hindi mo man lang tinanong kung may boyfriend na ba ako. Alam mo, ipopost ko tong pagmumukha mo sa social media. Ikakalat ko kung gaano kapuro lang utak ng CEO ng kumpanyang to. Sa inis ay nilabas ko ang phone ko at kinuhanan ng mukha ng lalaki. Tumigil ka, aniya sa galit na boses, pero hindi ako tumigil at pinagpatuloy pa rin. Lumayo ako nang tumayo siya at pilit akong nilapitan habang tinatakpan ng mukha niya. Kung ayaw mo Irene, hindi kita pipilitin. Just please, delete the pictures. If you want the secretary position, ibibigay ko agad sa'yo. Kabadong aniya, kaya mabilis kong binaba ang phone ko at tinago. Ayoko, baka kung ano pa ang gawin mo. Kinuha ko ang handbag sa upuan at niyakap ang katawan ko habang paunti-unti akong lumalakad papunta sa pintuan. Huwag kang lalapit, ikakalat ko talaga to. Banta ko habang nakaamba ang kamay sa kanya. Nang nasa pinto na ako, ay agad ko yung binuksan at kumaripas ng takbo palabas. Ibang klase naman pala ang CEO na yon. Kakaiba ang trip. Biruin mo, kung sakaling pumayag ako sa gusto niyang mangyari, mapapagod na nga ako sa umaga, mapapagod pa ako sa gabi. Mabilis kong pinilig ang ulo ko at umorder ng malamig na kape sa malapit na coffee shop ng kumpanya. Tinawagan ko rin agad si Hazel para magbalita sa kanya. Ano, tanggap ka ba? Ang swerte mo, Day. Si Sir Miguel ang mismong nag-interview sa'yo. Sigurado ako na masana ang pechay mo kakatitig sa kanya, no? Hinampas niya ang braso ko, saka siya humagikgik ng tawa. Pilit akong ngumiti at tiningnan siya na para bang nagkaroon ako ng trauma sa nangyari. Adik yung boss mo. Tulala kong sabi. Ha? Paanong adik? Wait, may ginawa ba siya sa'yo? Pinuri ka ba niya? Nagandahan ba siya sa'yo? Ano? Nanlalaki ang mga matang sunod-sunod na tanong niya kaya binatukan ko siya. Iba ang trabahong ino-offer niya kaya tinanggihan ko. Tulala ko pa ring sabi. Ha? Hindi sekretary? Kung ganun ano? Janitress? Tagalinis ng CR? O tagapagsilbi niya? Panguhula nito. Yung pangatlo. Sagot ko. Personal alalay? Nagtataka niyang tanong kaya napabuntong hininga na ako. Para usan niya tuwing gabi, sa umaga naman sekretary. Naibuga ni Hazel ang iniinom na kape dahil sa gulat. So totoo nga ang sabi-sabi. OMG girl, bakit tinanggihan mo? Pagkakataon mo na yun. Alam mo ba kung sino-sinong babae ang nagkakandara pa sa kanya mapansin lang niya? Tapos ikaw tinanggihan mo lang? Eksaherada niyang sabi. Baka nakakalimutan mong may boyfriend ako. Taas kilay ko namang sambit na inirapan lang niya. Yung boyfriend mong may anak sa ex niya, na hanggang ngayon hinahabol-habol pa rin ng babae at hindi kayang tanggapin ng parents mo. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya. Tumigil ka nga Hazel, tatadyakan na kita eh. Kung ikukumpara naman si Mike sa boss nyo, abay mas matino naman ang boyfriend ko. Pagtatanggol ko naman sa lalaki. Anong mas matino? Kailan nga lang nang makita natin silang tatlo kasama ang anak at ex niya sa mall. And take note, hindi siya nagpaalam sa'yo. So kung hindi natin sila nakita, hindi pa siya magpapaliwanag sa'yo. Natahimik na lamang ako sa sinabi niya at hindi na nakipagtalo pa. Pero sayang talaga yung offer ni Sir Miguel. Nakanguso at nakapalumbaba niyang reklamo habang nakatingin sa kawalan. Baka hindi na maghanap ulit yun. Tinakot ko ba namang ipopost ko siya sa social media?
Kwento ko kay Hazel. Ginawa mo yun? Muli na namang nabuhayan na tanong niya. Oo, natakot ako eh. Napahagalpak na lamang siya ng tawa. Ilang araw matapos ang tagpong yun ay may mga pagkakataon na namamalikmata akong nakikita ko si Miguel sa kung saan saan. Kahit nga sa panaginip ko ay hindi niya ako tinitigilan. Hanggang doon ay pinipilit niya akong pirmahan ng kontrata. Napatayo ako agad mula sa upuan nang bumukas ang glass door ng bake shop namin. Oras kasi na tumunog ang bell, malalaman mo agad na may pumasok. Ma, sambit ko at pinuntahan siya para sana tulungang buhati ng mga pinamili niya. Ngunit natuod ako sa kinatatayuan nang makita si Miguel sa likuran niya habang bitbit ang dalawa pang paper bag sa magkabila nitong kamay. Anong ginagawa ng ungas na to rito? Hindi agad ako nakapag-react sa nangyayari, kaya tanging masamang tingin lang ang pinukol ko sa lalaki. Pakilagay na lang dito sa lamesa, iho. Rinig kong sambit ni mama nang makapasok sila sa kitchen. Lumabas silang nagtatawanan dahil sa biro yatang sinabi ni Miguel sa kanya. Nagtaas ako ng kilay at tinitimping mabuti ang sarili dahil sa inis na nararamdaman. So all this time hindi ako namamalikmata na nakikita ko siya. Ma, bakit mo to kasama? Walang preno kong tanong at tinuro si Miguel na mapupunit na ang labi sa kakangiti. Hinampas agad ako ni mama sa braso dahil sa ginawa ko. Kaya mas lalong kumunot ang noo ko. Bakit mo ba ginaganyan ng boss mo? Hindi mo na nga nasabi sa akin na magtatrabaho ka sa kanya. Personal patuloy niya akong binisita para ipagpaalam ka. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. Ano raw? Pinagpaalam niya ako mismo kay mama? Si mama na sobrang istrikta? Napaamo niya? Teka, nakapagpaliwanagan na kami ni Sir Miguel na hindi na ako tutuloy dahil ayaw mo. Di ba ma? Mas gusto mong ako na lang ang mag-manage nitong bake shop natin? Hindi pinansin ni mama ang sinabi ko. Sa halip ay pinaupo niya si Miguel kaya naupo rin ako kaharap ng lalaki. Kami nang bahala rito ng papa mo. Nakakahiya naman kung tatanggihan mo ang offer nitong si Miguel. Nakangiting wika ni mama. Kaya nga po nang hihinayang akong hindi niya tinanggap ang offer ko. Qualified po siya at malaki po ang potensyal niya. Panunulsol naman ng lalaki at tinignan akong may matamis ng ngiti sa labi. Sa inis ko ay sinipa ko siya sa ilalim ng lamesa. Pero ang loko ay mas lalo lang ngumisi. Tsaka magpasalamat ka dahil nagustuhan ka nitong si Miguel. Mabait na bata at single. Ewan ko ba naman kasi kung anong pumasok dyan sa kukote mo at pinatulan mo ang lalaking pamilyado. Wika ni mama. Ma, correction. Hiwalay si Mike sa asawa niya. Iritable kong pagtatanggol sa boyfriend ko. Kung alam lang siguro ni mama ang pinagsasasabi sa akin ni Miguel, ay malamang hindi niya ako ipagkakatiwala sa kanya. Kaso nakuha niya na ang tiwala ni mama. Kaya mahirap nang siraan ng loko. Baka ako pa ang lumabas na masama. Hindi pa rin nagbago na kasal siya at may anak. Pamimilit pa ni mama, kaya napabuntong hininga na lamang ako. O siya, maiwan ko na kayo. Mag-usap muna kayo. Ako na ang bahala sa customer. Tumayo si mama at binati ang nagsipasukan na customer. Agad niyang inasikaso kaya naiwan kaming dalawa ni Miguel. Kung nagkakilala lang siguro kami sa ibang pagkakataon at hindi ganon ang nangyari sa pagitan namin, masasabi kong kagalang-galang siyang tao at makukuha niya ang loob ko. Ngunit hindi. Bukod sa gwapo siya, wala na siyang ibang pinapairal kundi ang libido niya. Bakit hindi ka mag-girlfriend? Para sa kanya mo na iraraos yung araw-araw na pangangailangan mo. Straightforward kong tanong. Kung gusto niya talagang gawin ng bagay na yon, mas maiging girlfriend niya na lang. Mas safe at doon pa sa taong mahal niya. No, hindi para sa akin yon. Sakit lang sa ulo. Kaya tanggapin mo na ang inaalok ko. Pagiging sekretary ko na lang naman. Hindi na yung isa, since may panakot ka sa akin. Paliwanag ng lalaki. Kahit anong sabihin mo, hindi ko tatanggapin ang offer mo. Mas safe ako rito. Wika ko saka ko siya inirapan. Relax, Irene. Hindi ako mananakmal kung ayaw mong magpasakmal. Natatawang depensa niya.
May tiwala ako sa pagmumukha mo, pero wala akong tiwala dyan sa isang ulo mo. Nginuso ko ang bagay na yun. Aling ulo? Itong sa baba? Natawa siya at tinuro ang nakaumbok sa pantalon niya. Pinamulahan ako ng muka at iniwas agad ang tingin sa kanya dahil sa hiya. Palagi akong pupunta rito at mangungulit hanggat hindi mo tinatanggap ang offer ko. Determinadong aniya kaya umismid ako. Sige na, pumapayag na ako. Kesa pestihin mo ko rito, napapairap pang sabi ko. Kaya naman kinaumagahan lang din ng araw na yon, ay pumasok na ako sa kumpanya niya bilang kanyang sekretarya. Sir, 3 o'clock sa conference room kasama ang marketing team. At bukas ng gabi naman, inimbitahan tayo sa 50th birthday celebration ng isa sa investors ng kumpanya. Paalala ko habang hawak ang tablet at tinitignan ng iba pa niyang schedule. Cancel the meeting, may pupuntahan tayo. Ani Miguel at ibinaba ang binabasa niyang folder bago tumayo. Ha? Pero wala na akong nagawa nang hilahin niya ako palabas ng kanyang opisina. Maraming empleyado ang nakatingin sa aming dalawa. Dahil hawak lang naman ng damuho ang kamay ko habang naglalakad kami sa hallway. Hanggang sa marating namin ang lobby. San ba kasi tayo pupunta? Mas importante pa ba yan kesa sa meeting mo? Iritable kong tanong nang makasakay sa kotse. Kung gusto mong kilalanin ng isang tao, hindi ba mas magandang magpalipas kayo ng oras na magkasama? Nakataas ang kilay na sambit niya. Bahagya naman akong naguluhan sa sinabi niya. Bakit niya naman ako gugustuhin kilalanin? Unless, interesado talaga siya sa akin. Maliban sa katawan ko. Ilang minuto lang nang nasa tapat na kami ng mall. Anong gagawin namin dito? Magpapahangin? Napaismid ako at tamad na bumaba sa kotse niya. Sa tagal kong nagpupunta rito, ay makita ko lang ang mall na to ay tinatamad na ako. Let's go. Aya niya ngunit hindi ako sumunod. Sasama ka ba sa akin o bubuhatin pa kita? Banta niya, kaya agad akong tumalima. Sa lagay pa naman niya, kapag sinabi niya ay gagawin talaga niya. Una naming pinuntahan ng sinehan. Bumili siya ng 2 tiket at napagkamalan pa nga kaming magkopol. Tuwang-tuwa naman si Loco dahil sa papuring yun. Kaya hanggang sa magpunta kami ng arcade para maglaro ay hindi natanggal ang ngiti sa labi niya. Anong gusto mong laruin? Basketball? Tanong niya pero nakapaghulog na agad siya ng token para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ginagawa niya ang mga simpleng bagay na hindi magawa ng boyfriend ko. Kinukuha niya lang kaya ang loob ko para mapapayag ko siya sa gusto niyang mangyari? O ito talaga ang personality niya? Kung ano man ang motibo niya, natutuwa ako sa ginagawa namin. Para kasi akong bata na ngayon lang nakalaya. Nang matapos ang oras ng basketball, ay tumingin naman ako sa paligid ng iba pang pwedeng laruin. Kusang nawala ang ngiti sa labi ko nang makita ko si Mike kasama ang ex-wife nito at ang anak nilang 2. Heto na naman sila. Pangalawang beses ko na silang nahuli. Pero mukhang hindi pa rin nagtanda si Mike. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Puna ni Miguel nang mapansing hindi ako gumagalaw sa pwesto. Umalis na tayo rito. Nagmamadali ako sa pag-alis. Kahit hindi ko na napansin kung nakasunod ba si Miguel sa akin. Hindi ko alam kung bakit ayaw kong kumprontahin si Mike. Siguro dahil natatakot lang ako sa magiging sagot niya. Natatakot akong marinig sa bibig niya na baka mas matimbang pa rin hanggang ngayon yung ex niya kaysa sa akin. Hindi kita maintindihan, Irene. Ano bang nangyayari? Napahinto lang ako nang pigilin ni Miguel ang kamay ko. Hindi ko rin namalayang namuuna pala ang luha sa mata ko, kaya napayakap na lamang ako sa kanya. Ramdam kong nagulat siya sa ginawa ko, ngunit nang makabawi ay marahan niyang hinagod ang likod ko. Mas lalo lang tuloy akong napaiyak. Ilang minuto rin kami sa ganong posisyon at hindi ko na napansin na marami na palang nakatingin sa amin. Sorry. Hingi ko agad sa kanya ng tawad. Ayos lang. Tumikhim siya. Hindi na rin niya ako matitigan sa mata
kaya tahimik kaming bumalik sa kotse niya. Hindi ko na rin nga namalayang madilim na pala. Ayokong manghimasok sa problema mo. Pero hindi ba mas magandang hiwalayan mo na lang siya? Bigla ay tanong niya habang binabaybay namin ang daan pa uwi sa amin. Ha? Maangkong tanong. Hindi sigurado sa kung ano ang sinasabi niya. Yung boyfriend mong pamilyado. Wika ni Miguel. Hindi ba't parang nanghihimasok ka na? Nagtaas ako ng kilay na ikinatawa niya. Hay. Ako na lang kasi. Bubulong-bulong niyang sabi na hindi naman umabot sa pandinig ko. Ano? Iritable kong tanong sa kanya. Wala. Nandito na tayo sa inyo kaya bumaba na tayo. Sagot naman ng lalaki. Anong tayo? Umuwi ka na. Pero hindi siya nagpapigil at nauna pa ngang pumasok sa loob ng bahay namin. Good evening po tita, tito. Bati ni Miguel. Magandang gabi naman iho. Naghanda ako ng mga ulam. Dito ka na maghapunan. Tuwang-tuwa na namang paanyaya ni mama. Habang tinitignan sila ay napapaisip ako kung paano niya nakuha ang loob ng parents ko. Kung yung boyfriend ko nga ay hirap gawin yun. At hindi man lang paghirapang gawin yun. Mahal ba talaga niya ako? Kung oo, bakit hindi siya gumagawa ng effort na ikakasaya ko? Dito ka na rin magpalipas ng gabi Miguel. Delikado sa daan baka pagtripan ka dyan. Bukas ka na umuwi. Napatingin ako sa sinabi ni mama. Mabuti pa nga po tita, kasi natatakot din ako sa daan eh. Sang-ayon naman ng lalaki sabay ngiti ng malapad. Ma, saan siya matutulog dito? Agad kong kontra habang inililigpit na ang mga pinagkainan. Saan pa ba di sa kwarto mo? Sa lapag ka matulog, dun siya sa kama mo. Napanganga ako sa sinabi ni mama. Gusto ko pa sanang makipagtalo, pero alam ko namang hindi ako mananalo. Kaya tinikom ko na lang ang bibig ko. Delikado ako mamaya. Baka kung anong kamanya ka nang gawin niya. Habang papasok kami sa kwarto ko ay rinig na rinig ko ang saya sa pamimito niya. Binalingan ko siya ng masamang tingin nang makapasok kami. Sa baba ka matutulog. At wag na wag kang aakyat sa kama ko. Kundi makakatikim ka ng mag-asawang sapak sakin. Oras na may ginawa kang kalukuhan, tandaan mo. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Banta ko habang nakaduro sa kanya. Relax ka lang Irene, wala akong gagawin sa'yo. Wala pa, natatawang sabi niya. Kaya mas lalo akong nanggigil sa pukin siya. Wala ka bang malalaking damit dyan? Gusto kong maligo, iniinit ako. Muli ko siyang sinamaan ng tingin habang tinatakpan ng kamay ang katawan ko. Wala akong gagawin sa'yo. Unless, hingin mo sa akin. Dagdag pa niya kaya napairap na lamang ako. Hinanapan ko siya ng oversized shirt dahil yun lang naman ang hiningi niya. Nasabi niya namang may boxer siyang doble at yun na lang ang isusuot niya. Pagkatapos niyang maligo, ay sumunod naman agad ako sa kanya. Naamoy ko pa nga ang body wash at shampoo ko sa kanya nang bahagyang maglapat ang katawan namin. Sa sobrang lapit namin sa isa't isa, ay halos kapusin ako ng hininga. Dapat sumabay ka na sa aking maligo, sayang ang tubig. Pahabol niyang sabi bago ako makapasok sa loob ng banyo. Hinawakan ko ang nagwawala kong puso dahil sa simpleng interaksyon na yon. Kakaiba ang epekto niya at kung saan-saan na naglalakbay ang isip ko kasama siya. Nang matauhan ay mabilis kong pinilig ang ulo ko at inabala ang sarili sa pagligo. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng banyo. Baka nakatulog na ngayon si Miguel. Dahil halos isang oras lang naman ako sa pagligo, sa pag-iisip ng kung ano-ano. Napakunot ang noo ko nang wala akong nakitang Miguel sa baba ng kama ko. Nagkibit na lang ako ng balikat dahil baka nasa baba lang yun at umiinom lang ng tubig. Minabuti kong ihanda na ang higaan niya para pagdating niya ay mahihiga na lang siya. Nang matapos ako sa ginagawa, ay lumundag na rin ako sa kama. Napasigaw na lamang ako nang may yumakap sa akin sa ilalim ng kumot. Sinilip ko yon at nakitang si Miguel. Miguel, anong ginagawa mo sa kama ko?
Gulantang kong sambit at pilit ko mawala sa pagkakayakap niya. Ngunit mas lalo pa yung humigpit. Nang mapagod sa kakapiglas ay hindi na ako nagpumilit kumawala at hinayaan na lamang siyang nakayakap sa akin. Lumabas siya mula sa kumot at nagbantay ang mukha namin. Napalunok ako sa lapit ng katawan namin, kung saan-saan na naman naglakbay ang diwa ko dahil sa posisyon namin. Pagbigyan mo na ako kahit sa ganito, wala akong gagawin sa'yo, unless sabihin mong gusto mo. Nakapikit na sambit niya. Hindi ako nagsalita at tangulang ang ginawa ko. Pinilit kong i-focus ang isip ko para makatulog ng maayos. Ngunit hindi siya nakikisama. Kaya naman pahirapan pa talaga bago ako nakakuha ng tulog. Kinabukasan ay walang nagbago sa posisyon naming dalawa. Kaya nang magising ay agad akong bumangon dahil kumakalembang na naman sa kaba ang dibdib ko. At may nararamdaman na naman akong kung ano sa katawan ko. Habang maaga pa ay ayoko nang pansinin itong nararamdaman ko. Dahil baka kapag inalok ulit ako ni Miguel, ay pumayag na lang agad ako. Maisusuot ka na ba mamaya? Hindi tayo pwedeng mawala sa celebration. Tanong ni Miguel habang binabasa ang proposal ng marketing team. Wala pa, pero magtitingin na lang ako sa bahay ng pwedeng maisusuot. Sagot kong medyo ilang pa dahil sa mga nangyari kagabi. Ako nang bahala. Aniya na tinanguan ko na lamang. 5:30 pa lang ay hinatid niya na ako sa bahay at binilinan na hintayin ang ipapadala niyang damit para sa akin. Kaya habang naghihintay ay sinimulan ko na rin namang ayusan ang sarili ko. Light makeup lang ang inapply ko at inayos ko lang din ng konti ang buhok. Sekretary lang naman ako. Kaya hindi ko na kailangang agawan ng spotlight ang mga babaeng nandun. Sakto naman nang matapos ako sa pag-aayos, ay dumating na rin ang dress at pumps na pinadala ni Miguel. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Miguel para sunduin ako. Napataas pa ang kilay ko dahil napansin kong terno ang suot namin. Hindi kaya mapagkamalan kami nitong magkopol? Sabi ko na nga ba, magiging perpekto kapag ikaw ang nagsuot niyan. Compliment niya habang papunta kami sa hotel kung nasaan ang celebration. Alam mo, sobrang ganda mo. Gusto na lang kitang dalhin sa kama. Ani ang nakangisi. Puro kabastusan talaga ang nasa utak mo, no? Inirapan ko siya at patago na lang ding napangiti. Nang marating namin ng hotel, ay agad kaming dumiretso sa hall kung saan ang pinagdarausan ng party. Maraming bumati kay Miguel at nagtatanong kung girlfriend daw ba ako. At ang asumero ay sumagot naman ng soon to be. Everything went well, not until nakita ko ang pamilyar na mukha sa stage. Si Mike, ang anak niya at ang ex-wife niya. Hindi pa nga niya ako kinakausap hanggang ngayon tungkol sa nakita ko sa mall. Tapos eto na naman siya at pinapamukha pa sa akin na wala lang ako sa buhay niya. I forgot to introduce my apo to all of you. This is Klein. At hindi ko naman na kailangang ipakilala ang anak ko sa inyo dahil kilala nyo naman na siya. And this is Mike, her husband. And yes, nagkabalikan na sila. Bali double celebration to dahil madadagdagan ng apo ko. Cheers to all of us. Wika ng birthday celebrant at tuwang-tuwang itinaas ang baso ng wine. Inis akong natawa dahil hindi ko man lang nalaman na may ginagawa na pala silang kalokohan sa likuran ko. Akala ko ba para sa anak lang nila kaya sila nagkakasama? Ano to? At nagkaroon pa ng instant na kapatid si Klein. Binuhos ko ang bote ng wine sa baso ko at inisahang inom yun. Muli ko yung ginawa hanggang sa pigilan ni Miguel ang kamay ko. Napalunok ako at muli na namang nagtubig ang mga mata. Gawin na natin. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Desperada at wala sa wisyo kong sabi. Ako na mismo ang nag-insist at hinila siya palabas ng hotel. Gusto kong kalimutan ang sakit at ibaling sa ibang bagay at ito lang ang naisip kong paraan. Dumiretso kami sa condo unit niya at ako na mismo ang unang humalik sa kanya.
Sigurado ka na ba sa gusto mo? Once I start, hindi mo na ako mapipigilan. Madilim ang mukha niya at halatang pinipigilan ng sarili. Isang tango ang ginawa ko, kaya hindi na nakapagpigil pa si Miguel. Inilapit niya ako ng husto sa kanya, na para bang mawawala ako. Gusto ko pa ng mas higit pa rito. Kaya naman buong puso kong binigay ang katawan ko para tuluyan niyang maangkin. Wala akong pagsisisi na binigay yun sa kanya. Ang tangi ko lang pinagsisisihan ng gabing yun ay ang nakilala si Mike. Masakit pa rin ba? Hindi ako magsosorry dahil napahirapan kita kagabi. Nanggigil kasi ako ng husto. Kinagat ni Miguel ang pang-ibabang labi habang nakatingin sa akin. Pinamulahan ako ng muka at muling naalala ang nangyari kagabi. Napuyat ako dahil hindi niya ako hinayaang makatulog. Nakipaghiwalay ka na ba sa kanya? Bigla ay tanong niya kaya sumeryoso ako. Oo naman, dahil ayokong siya ang maunang magsabi nun. Maldita kong sabi. Ngunit kahit ganun ang nangyari, ay hindi ko pa rin talaga maiwasang masaktan. At alam ko rin na hindi na ako dapat lumingon pa sa natapos na. Habang tinatry naman ni Miguel ang best niya para patunayang tunay ang nararamdaman niya, ako naman ay nagsisimulang magtiwala sa kanya. May nararamdaman na ako sa kanya. Matagal na. Pilit lang dinideny ng puso ko dahil kami pa nun ni Mike. Irene, gusto na kitang madaliin. Hindi ko na kayang maghintay pa ng matagal para lang sagutin mo ko. Nakokonsensya na ako. Ayoko nang may mangyari sa atin nang wala akong pinangahawakan sa'yo. I want to spend the rest of my life with you. Pakasalan mo ko. Wala sa haba ng pagkakakilala at relasyon yan. Nasa tiwala at matibay na pundasyon ng pagmamahal. Kaya please lang, pakasalan mo na ako. Pumayag na ang parents mo kaya wala ka nang kawala. Ngumisi si Miguel. Alam na alam talaga niya kung paano ako kukornerin. Napakamot na lamang ako sa batok ko at tumango ng, oo na, pakakasalan na kita. Mapilit ka eh. Kita mo nga naman, hindi ko alam na kami rin pala ang magkakatuluyan sa dulo. Para kaming aso't pusa dati, kaya hindi pa rin ako makapaniwalang siya ang nakatuluyan ko. Nang kinasal kami, ay wala ng araw na hindi niya ako tinigilan. Maging sa pagligo ko ay ginagawa namin yun. Para bang wala siyang kapaguran. Grabe ka, Day. Parang kailan lang noong tinatanggihan mo pa si Sir Miguel. Tapos ngayon malapit na kayong ikasal. Kumusta si Sir sa kama? Malaki ba? Mapang-asar na tanong ni Hazel at nagtaas baba ang kilay. Oo naman, sulit na sulit. Wika ko namang natatawa. Wag mo nang pakawalan yan, Day. Maraming nakaabang. Wika ni Hazel. At alam kong isa ka na doon. Pabiro ko siyang inirapan. Kahit anong abang ko sa kanya, hindi naman ako papatulan nun, no? Nakangusong wika ni Hazel. Can I excuse my wife? Biglang sulpot ni Miguel sa likuran ko. Sir Miguel, sure po, kahit wag mo nang ibalik. Pagtutulakan pa sa akin ni Hazel na ikinatawa ko. Hinawakan niya ang kamay ko at inilalayang makapasok sa kotse niya. Sa Paris tayo mag-honeymoon. Balita agad niya. Napanguso ako. Naisipan mo pa talaga yan ha? Ayos nga lang sa'yo kung saan-saan natin gawin yun. Natawa siya sa sinabi ko. Gusto ko namang itry sa ibang bansa. Pilyong aniya kaya hinampas ko siya. Ihanda mo na ang sarili mo dahil wala nang atrasan to. Ikakasal ka sa akin at kahit umatras ka, hahanapin at hahanapin kita. Parang kailan lang noong una kaming nagkita. Tapos ngayon, magkasama na kaming bubuo ng pamilya. Si Miguel yung tipo ng tao na totoo sa sinasabi niya, kaya hindi mahirap sa akin na ibigay ang buo kong tiwala sa kanya. Kaya ang tanging focus ko ngayon ay ang makasama siya hanggang sa kung saan kami dalhin ng tadhana.